Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Ask Cotman. So ito yung segment ng channel na ito kung saan pwedeng iwan ng mga questions nyo sa comment section dito or tag nyo or something, and then I'll answer it. Basta regarding lang sa tech and strictly talagang pang tech lang at ayokong makisali sa iba't ibang mga issue pa. Gusto ko lang tech. Saya ako na pinag-uusapan lang ay smartphone at tech. Kung interesado ko na, boring po ito So bear with me. I'll try my best to simplify things lang para mas maintindihan ng madlang people. Okay? Ito po yung mga questions kung interesado kayo, and you can decide. If not, move on na sa ibang videos. These are the questions. Sa unang tanong, galing kay Boss Herbert Penalo S39. Lods, may suggest app ka po ba para mag-auto stop o time limit sa mga games sa tablet? Gagamitin ko sa tablet rental, thanks. Actually, parang nauuso na nga to, no? May idea ako mayroon akong pwede i-recommend, pero sige, mamaya pag-usapan natin yan. And galing kay Boss Jonathan Reboton 6341. Good evening, boss. Tanong lang, paano naman po yung mga storage type like eMMC 5.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 4.0? Ilang years na lang po yung reliability nila? Thanks. Okay, that's a good question. Actually, related yata to. Kasi yung video na pinag-commentan niya is about chipset reliability. Ito naman ngayon, gusto niya malaman yung storage reliability. Good question. Lipat naman tayo kay Boss Hakuni Akuto 2488. Sa Rain, what are the changes sa iPhone if hindi genuine ang ipinalit na battery? Ano mga ito? Thank you po, sana mapansin. Okay, sasagutin natin yan. And galing kay Boss Solo Win Gaming 3599. Paki-ano na din po kung applicable pa ba mag-root. Okay. Kung applicable pa ba mag-root ngayong, kasi yung video ko is about charging habit in 2026. Applicable pa ba yung 30 to 80%? Kung di nyo pa napanood, hanapin nyo lang sa channel na to yung sagot ko dyan. And sa question naman to is kung applicable naman ang routing sa 2026. Okay, sagutin natin din yan. And finally, ito na yata yung pang-5. Galing kay Boss Jonathan Reboton. Parang ito rin, siya rin yung kanina nagtanong kanina. Good morning, boss. Ilang years ba dapat from date release para masabi na sulit pa bilhin ng isang second-hand na cellphone? Okay, sulit pa bilhin. Ilang years, okay? From entry level, mid-range, at flagship. Thanks. Okay, yun po yung mga questions. Kung interesado kayo, let's start. Galing kay Boss Herbert Peñalosa 839. Lods, may suggest apps ka po ba para mag-auto stop o time limit sa mga games sa tablet? Gagamitin ko sa tablet rental. Okay, madiskarte si Boss. Actually, bala ko na rin to gawin. Kaso nga lang, hindi ako ganun ka-sure sa kung sino magbabantay. Medyo, alam niyo na, delikado panahon ngayon. Pero dahil nagkaroon ako ng interest dito, so may idea ako kung anong pwede kong gamitin. Alam niyo ba na libre lang po yung Family Link, yung parental control sa Google? Libre. Literal ba, yung Family Link, hindi ko pa siya actually na-explore, pero base sa research ko, it's the one thing na pwede mong gamitin. Yung tablet, kunwari may for rental tablet ka, iset up mo muna yung tablet for parental control under ng account mo, main account mo, and then install mo dun yung mga gusto mong i-install, like pwedeng gamitin ng mga magre-renta, and then pwede mong limitahan yung oras doon. At pwede mo actually mag-view lahat. The best part, meron pa yung best part, kaya gusto ko siyang i-recommend and possible na gamitin ko in case na mag-business din ako ng tablet rental na to. Meron siyang location. Meron siyang location monitor. So kung merong paloko-loko dyan, papakita ko sa inyo para mas maiintindihan nyo. In-explain ko lang kasi. Nasa utak ko lang record ko lang sa utak ko yung research ko for the past few weeks Family Link. Okay, Google. Yan, Family Link. Ako maling spelling pa. But anyway, Google Family Link. Ito yung app, Google Family Link. Meron sa Google Play Store. But, just to give you an idea, ito siya. I-add mo lang dito dito sa add child na to, na button, i-add mo lang yung smartphone or tablet na gagamitin mo. Okay, I'm not sure kung applicable to sa mga iOS, but I am sure na applicable to sa lahat ng Android smartphone since Google ang Android. Now, ito is Google Family Link para bigyan ko lang kayo ng peace of mind para i-test siya. Yan, free. Yun, meron na pala. Okay. Again, hindi ko pa ito na-explore, so I'm not 100% sure sa interface nito. Pero based sa sabi ni Google, yes, Google Family Link is entirely free to download and use with no hidden cost, as in walang bayad. Subscription, wala din. Wala ding in-app purchases. So, talagang 100% free daw ito to access its parental control features. It allows parents to manage screen time, block and approve apps. Pwede nyo pang i-block and approve apps. Track location,
in case na mayroong loko-loko na nakawin yung tablet. Pero huwag nyo masyadong iasa dito. Mas maganda pa rin may taong nagbabantay doon sa mga gagamit ng smartphone tablet na pinaparentahan nyo. Set device bedtimes for children, both Android and iOS. Ito pa. Ito ang gusto ko, I'm sure gusto nyo malaman. Ito yung screen time limits. Ito yung pwede nyo i-limit yung oras. Yes. May remote lock din. In case na nakawin nga yung device, pwede nyo i-remote lock. Okay? While the app is free, it is designed for monitor and supervised Google account. Basta i-register nyo yung mga devices na for rental nyo. Test nyo lang, give me feedback na lang kung okay to. Sa mga nakagamit na, okay ba talaga to? Kasi ako, I'm considering din na pumasok sa business na parental lang dito sa neighborhood or maybe dun sa kabilang bahay ko. Magpaparenta ako ng mga tablets, magsusuhol na lang ako ng magbabantay. And bala ko ganito, since free naman yung Family Link, Google Family Link, why not, diba? So yun, sa mga interesado, good siguro to na business, I'm not sure. You can start 2-3 devices lang muna, tablet or smartphone, alternative sa internet shop. Dati rin ako may internet shop and it was actually medyo difficult din ng time na yun and sakto kasagsagan na palaos na nun yung sa area namin at least yung PC business, PC rental business. But anyway, pero this time, parang gusto ko to, yung mag-start lang ako ng content devices lang muna, no? Why not, diba? Idea. Okay? Kung hindi pa nakakano sa lugar nyo, baka pwede nyo i-consider dito. And give me feedback na rin. Paki-feedback na rin ako sa Google Family Link. Again, hindi ko pa siya nagagamit, but based on my research, mukhang ito yung pinaka-best siguro muna kapag mag-uumpisa ka pa lang, kung ilan pa lang ang unit mo. Yeah, this Google Family Link. Again, may app ito sa Google Play Store. And pwede rin siya actually i-control sa website since this is just Google Chrome if I'm not mistaken. Pero yeah, pwede natin gamitin. But anyway, yan ang sagot ko sa question ni Boss Herbert Peñalosa 839. I hope kahit paano informative yan. Again, sorry. Yun yung pinaka gusto ko na sa inyo. Gusto ko rin i-try nyo. Since free naman, so no harm done. Diba? Try nyo muna isa 2 devices maybe. Yeah. Anyway, continue tayo sa second question. Jonathan Riboton, 36341. Good evening, boss. Tanong lang, paano naman po yung mga storage type? Like eMMC 5.1, UFS 2.2. Basically, lahat ng mga storage type ng smartphone. Ilang years na lang po yung reliability nila. Thanks. Well, to be fair, depende rin naman sa purpose mo. Kung call and text ka lang naman, okay, for business, call and text pang load yung smartphone. eMMC 5.1 is sobrang sulit pa po niyan. So kung, again, call and text lang, baka nga Facebook lang gusto mong gawin, wala kang kabalak-balak na mag-gaming or anything, or wala kang app na balak na medyo heavy gamitin sa smartphone, eMMC 5.1 is actually very reliable pa sa panahon ngayon, 2026. No kidding, no kidding. Talagang, ano po siya, hindi naman ganun kabagal ang eMMC 5.1 kung light user ka lang. Good enough lang po yan. Ngayon, kung ikaw naman yung tipo na ang hilig mag-iwan ng maraming apps sa background. Now, dyan na medyo mabibitin ng 5.1. Mararamdaman mo na yung panakanakang frame drops, panakanakang delay ng response ng unit, so on and so forth. So, ito mga to, lahat na to are reliable pa. 5.1 nga lang, eMMC 5.1 nga lang is specific for light users. UFS 2.2, pwede ito ng konti sa light gaming. Actually, up to mid gaming, pwede pa ang UFS 2.2. Even UFS 2.2 and UFS, lalo na UFS 3.0, 4.0. So, siguro yung eMMC 5.1 na to, talagang mawawala siguro ang reliability nito. Siguro mga another 5 years pa. Maybe. At the time na sobrang heavy na, kahit na yung Facebook, heavy na. Okay, siguro yon or TikTok heavy na masyado. So, at the time, again, eMMC, reliable pa to kung light user ka. But, demanding user, no, not really. So, yeah, okay pa ako ipuputo. In terms of storage, huwag niyo masyadong inaalala unless demanding user ka. Gamer, lalo na kung gamer ka. Pag gamer ka, kailangan mo talaga minimum UFS 3.0 or 3.1, ika nga. And then, even better kung UFS 4.0 pataas. Okay? Now, UFS 2.2 pababa hanggang eMMC 5.1. Okay pa po yan sa mga light user. Okay? So, reliability, another 5 years pa siguro sa eMMC 2.2, another 8 years siguro. UFS 3.0, another 10 years. UFS 4.0, 15 to 20 years pa siguro to bago mawala ang reliability. Again, estimate lang yan, not accurate, but still, I am telling you, okay pa po yung mga yan. Depende na lang kung anong klaseng user ka. Okay? Okay, sa tanong naman ni Boss Hakuni Akuto.
Sir Rain, what are the changes sa iPhone if hindi genuine ang pinalit na battery? Ano mga ito? Well, unang-una, syempre, is mabilis malobat. Yung nagpapalit ka ng battery, di ba? Mabilis malobat kung nagpapalit ka ng battery. And then, nung nagpapalit ka ng battery, mabilis pa rin malobat. Dalawa lang yan. Hindi genuine or second hand lang din yung pinalit. Now, ito ang problema sa mga ibang mga customers kasi. Nakakalimutan nyo na kapag nagbabayad kayo para magpagawa ng smartphone, nagbayad kayo, tandaan nyo nagbayad kayo para magawa ang smartphone. Ngayon, kapag inuwi nyo yan at hindi po nagawa or nagkaroon ng bagong issue or kung ganun pa rin ang issue, may karapatan po kayo magreklamo. Okay? Again, ang binayaran nyo, magpagawa. Kung hindi nagawa, may karapatan po kayo magreklamo. Okay? Ibalik nyo po sa gumawa ng mga technician. Okay? Nung ako po ang nagagawa, pag may back job po ako, hindi na po ako naniningil. Okay? Hindi na ako naniningil. Kasi alam ko ang pakiramdam ng gano'n Nagbayad ka para sa isang serbisyo tapos hindi na-meet. Tapos nung nagka-problema, parang kasalanan mo pa. Kaya ka napagawa at nagbayad para magawa. Kaya ka nagbayad, willing ka magbayad kasi for peace of mind na pagbalik sa'yo, okay na. Hindi yung another issue, another problem, or another iisipin na issue ulit. Baka nga bagong issue ulit, bagong issue pa nga. Naku po. So yun, gusto ko lang na emphasize to sa mga nagpapagawa. May mga kliyente kasi na galing sa ibang mga technician na minsan nagko-comment na nagpagawa po ako pero pag after 2 to 3 days may ganitong issue na nag-ghost touch na ibig sabihin nagkaroon ng bagong problem nung pinagawa mo, di ba? So may karapatan mo po na bumalik sa technician na gumawa. Sa mga technician naman dyan, magkaroon naman tayo ng konting kahihiyan, Kaya nga sirang-sira na yung karamihan sa atin. Karamihan sa mga technician ngayon ay hindi na pinagkakatiwalaan. Dahil may mga ilan sa inyo dyan na pasaway Yung ang iniisip nyo ng kabig lang ng kabig, gusto nyo pera lang ng pera, wala kayong pakialam kung nakaka-perwisyo kayo or nagawa nyo ba yung binayarang serbisyo na dapat na ibigay nyo. Okay? Huwag namang masyadong gahaman. Ito lang bilang veterano na tumanda na lang din sa industriya na pagkukumpuni, mas madali po na magkaroon ng repeat customer. Okay? Lalo kung nasa isang area ka lang, hindi ka naman pagala-gala para maghanap ng customer. Nasa isang lugar ka lang, may pwesto ka. Mas madali po na mag-ipon ng repeat customer. Yung nawiwili. Tapos yung mga nawiwili na yon, nire-recommenda ka pa sa bago. Kasi nga, tiwalang-tiwala sa'yo. Kaysa maghanap pa ng bagong customer mano-mano. Okay? Yung nasa isang lugar ka lang. At some point, lahat ng mga tao na yan na nasa paligid mo, sa paligid ng pwesto mo, kapag yan hindi natuwa, lahat yan iiwas na sa'yo. Maghahanap sila sa ibang lugar ng mga gagawa na mas maayos gumawa. Okay? So, mas i-prioritize natin ang repeat customer. Okay? Ako, personally, binuhay ko ang family ko mahigit 1 dekada dahil sa prinsipyo na yan, na mas gugustuhin ko na minsan-minsan malugi kaysa naman na hindi na umulit at masira sa customer. Tandaan nyo, mas maganda ang repeat customer, paulit-ulit na same customer within the same place. Kasi doon ka lang naman, doon naman ang pwesto mo Same place, same area, repeat customer kasi tiwala sila sa'yo. Kaysa sa maghanap ka ng bago ulit na customer. At some point, maubos mo rin yung mga yan Lahat yan mag-uusap-usap din. Huwag kang papagawa dyan. Pangit gumawa yan, di ba? Kasiraan mo yon. Anyway, move on na nga tayo. Sa tanong ni Boss Hakuni Akuto, segue pala ako sa malayo. But anyway, yun nga, mabilis malobat. Madalas actually, kapag pinalitan ng fake battery at na-detect ng iPhone, ng iOS, magkakaroon ng notification yun sa battery mo na parang, hindi ko tanda yung words pero hindi na siya yung health ang nakalagay. Minsan naman, mag-notify mismo sa notification ng iPhone mo na hindi nga daw original yung battery, so on and so forth. May ganun mga notifications. Iyon, obvious yun, of course. Pero kung hindi obvious, hindi na-detect ng unit na ganun nga, na peke yung battery na inilagay, yung pinaka-obvious na reason, nagloloko yung battery mismo. Ang bilis malobat. Imbis na pinalit na battery, bago, dapat makunat ulit, pero same pa rin. Malamang fake na battery or second hand na battery. Or, worst comes to worst, palpak yung gumawa. Yun lang naman. Anyway, I hope naging kahit paano is informative yung sagot ko na yun. Pasensya na sa segue. And then, kay Boss Solwin Gaming. Pagpasensya nyo na yung boses ko, galing ako sa trangkaso. So, medyo na yung lalamunan ko ng konti. Anyway, Solwin Gaming, tanong niya is pakiano din po, kung applicable pa ba mag-root ng phone ngayon or hindi na. Okay, ang sagot ko, same as nung sagot ko noong 2024 yata. Alam ko nagawa ko ng video rin to. Ang sagot ko to about rooting. Hindi na po
applicable or hindi na, pwede naman actually, pwede ka pa rin mag-root. Pero hindi ko na i-recommend. Sobra na. Dati, hindi lang recommended. Ngayon, ilalagay ko na, sobrang hindi na recommended na mag-root ngayong 2026. Why? Unang-una, karamihan na ng mga smartphone chipset ngayon ay overclock na ng mga naunang mga chipset. Remember na sa routing, isa sa mga purpose ng routing is you can overclock your smartphone. Your smartphone chipset, pwedeng i-overclock. Isa yun sa mga pwede mo unlock kaso ang problema, yung mga chipset ngayon na nire-release is overclock ng old chipset lang last year or ng 2 years ago. Parang, ano pang i-overclock mo? Di ang mangyayari niyan, mas lalo lang siya magiging power hungry. So magkakaroon ng maraming problema. Frame drops, sobrang init, mabilis na pagkaluto ng thermal pad, or makakadamay pa yan sa sobrang init, makakadamay pa ng ibang pyesa. Yun. Pangalawa, is ang dami ng features ngayon na kayang gawin ng smartphone ng Android, actually Android OS. Unlock na halos yung mga hindi natin pwedeng gawin before, nagagawa na ngayon sa mga bagong smartphone. Now, kung ang purpose mo naman ay routing kasi meron kang lumang smartphone na medyo, alam mo, yung potential pa kasi siguro dating flagship yung smartphone na yun. 2 years ago, 3 years ago na flagship. Well, baka yun pwedeng gawin natin na pwede ka mag-root. Yun yung pinakasiguro purpose mo. Pero mag-root ka para sa smartphone na nirelease din ngayong 2026, highly not recommended na. Ano pa ang kailangan mong i-unlock sa 2026 na mga smartphones? Maybe something illegal na lang siguro. Like, pang-hack ng wifi ng ibang tao. Don't do that. Ano pa ang mga nasa isip mo na pwede mong gawin? Bakit gusto mong i-root ang smartphone mo? Magtanggal ng mga Google system apps? Kaya na pong gawin yan ng ADB. So, ba't ka pa mag-root, diba? Ano pa? Yes, actually may tutorial ako ng kung paano gawin yan. Explore nyo lang dito sa channel na to. Yung mga ginawa kong ADB tutorial ng 2023, 2024, applicable pa rin naman hanggang ngayon. Ngayon, kung gusto nyo ng updated version, okay, sige, gawa tayo. Kung paano mag-debloat mano-mano using ADB sa Android 16. Gusto nyo yan? Anyway, sabihin lang sa comment section kung gusto nyo yan. But, yun nakikita kong purpose. Ano pa ba? Usually naman kasi ang pag-root is dahil gusto mo lang bigyan ng buhay yung mga lumang smartphone. Yes, okay, go. Push, pwede yan. Yung mga old flagship, gusto mong i-custom ROM, go. Para makahabol pa sila ng, wala na sila kasing update for Android 15, Android 16. Okay, go ahead, root, and then custom ROM. What else? Yun na ba yun? Yun, bibigyan mo na ng buhay yung mga lumang phone. Pwede. Pero, i-root mo ang 2026 smartphone. What for? Pwede naman nang gawin na may mga bypass na nagagawa ngayon like ADB and yun, kung overclocking naman like na-mention ko kanina, yung mga chipset ngayon is overclock ng chipset last year and 2 years ago and 3 years ago. G100, G200 overclock ng what? G99? Overclock yung GPU lang actually. And nadagdagan ng 1 or 2 features. That's it. Ano pa? Give me more examples. I'm sure marami pang examples pero none of it na talagang compelling para sabihin na very good pa, na highly recommended pa ang routing sa 2026 ng mga smartphone. Sa old smartphone, yes, go. Para bigyan nyo ng buhay yung old smartphone. Pero 2026 smartphone, I don't see it. Not enough reason para gawin ko pa yan pag-root. And still, sagot ko about routing, hindi po ako magtuturo niyan dito sa channel kasi ayoko masisi kapag nasira nyo yung mga smartphone nyo. At ayoko rin actually na ma-terminate ni Google. If hindi nyo po alam, considered na po pala ni Google ngayon ang routing, pagtuturo, tutorial ng routing ng smartphone as harmful sa devices ng mga users at inalagay na rin siya sa piracy. So sorry, no routing tutorial dito sa channel na to. Bawal kay YouTube. Okay, kung gusto nyo sa ibang channel na lang, kung gusto nyo sumugal sa mga channels nila. Pero ako, I'm happy with my channel as is. So please, huwag nyo na i-push na magturo ako ng routing. ADB pwede. Routing no. Now, lipat tayo sa tanong ni Boss Jonathan Reboton. Good morning, Boss. Ilang years ba dapat from date release para masabi na sulit pabili ng isang second-hand na cellphone? From entry-level, mid-range at flagship. Okay. Kung entry-level, 1 to 2 years. Pwede pa yan. Second-hand, mga second-hand na pinag-uusapan natin ito. Bibilhin nyo yung second-hand. Sulit pa ba yan? 1 to 2 years. Pag lumagpas na ng 2 years ang entry-level, I don't think matutuwa pa kayo doon. Kasi kung 2 years na yun, and entry-level yun, mahina ang chipset nun ha, and then 2 years old na. Malamang at best is call and text lang yun. Konting Facebook siguro. Yan, mga ganun. And provided na hindi nila spag, kasi budget smartphone yun, entry-level smartphone yun, malamang nila spag yun, binardagul yun.
Hindi natin alam kung ano mga pinagagawa doon. So, yun. Consider nyo rin yun. And kung okay pa ba yung battery. Actually, pag 2 years old na ang smartphone, kahit pa entry level yan, mid-range or flagship, medyo komplikado na yung usapang battery. Possible kasi na mababa na yung battery health yan. But anyway, 1 to 2 years. Mid-range, 2 to 3 years pwede. Yeah, pero medyo, ano na yung 3 years eh. Medyo sketchy. Again, battery kasi issue ko dito. Inaalala ko, kung i-recommend ko sa inyo kasi ito, baka, o nga, kumuha kayo ng 3 years old na mid-range. Kaso nga lang, yung battery nun is, wala na pala, palyado na. But still, there's a chance na goods pa yung mid-range na 3 years old, second hand. There's a chance. Now, flagship, pwede ito siguro kahit mga 4 years old na, actually even 5 years old. Kung flagship naman na smartphone, 4 to 5 years old, pwede pa siguro yun. Pero, hindi ganun kataas ang confidence ko sa 4 to 5 years old na flagship smartphone. Again, second hand. Mataas-taas siguro kung mga 2 to 3 years old lang. Mataas pa ng konti. Okay, syempre, second hand po yan. Consider natin, buy at your own risk. Syempre, hindi i-disclose ng original na may-ari, unang may-ari, kung nabagsak ba yan or napakumpuni na, or alam niyo na kung anong mga pinagagawa. Or mayroon pala, na kapag nag-overheat pala siya, medyo umaangat yung screen, bumubuka pala sa gilid, pag nainit. Syempre, hindi nila i-disclose yan kasi hindi nila mabibenta sa inyo yan, okay? Kaya kailangan mabusisi kayo. Actually, may video naman ako tungkol dyan kung paano mangilatis ng second-hand na smartphone kapag balak nyong bumili. Dito yan sa channel, please consider nyo mag-explore. Marami kayong matututunan dito na baka yung mga tanong nyo sa isip nyo, possible po na sagot ko na kasi sa dami na ng video. 800 na yata ang videos dito, 700. Baka nasagot ko na yung nasa isip nyo tanong. But if not, yeah, please, iwan nyo lang sa comment section yung gusto nyo itanong. But yun, flagship, pwede pa. Again, yung confidence ko mga around 2 to 3 years lang. Going 4-5 years, pwede pa, pero talagang bubusisiin nyo maigi kung goods pa lahat ng pyesa, especially the battery part. Okay? Yun. Entry level, mid-range, okay. Kompleto na. Okay? So, I hope nabigyan ko ng kasagutan yung tanong ni Boss Jonathan Reboton. Now, wala na pala. Yun na pala yun. Bilis naman naubos. Yun na yung 5 questions. Finally, natapos ko rin. Anyway, kung may mga questions pa kayo, iwan nyo lang sa comment section. Okay? Now, bago matapos tong video na to, ano ko lang muna to, promote ko lang tong aking microphone sa mga gusto ng wireless microphone. This is from Boya. This is Boya Mic 2. Kamusta? Gusto nyo ba yung ganito kalinis na audio? Kapag nagbablog kayo, pwede rin to outdoors, so on and so forth. Pag binili nyo siya actually, dito yan sa lalagyan na to. Dalawa po mic to actually. Again, naitabi ko lang yung isa somewhere. Yon. And meron po siyang kasamang itong parang maliit na dead cat. Natatanggal naman siya. Balik ko lang. And meron po siyang control for noise cancellation. Pag green, naka-noise cancellation po yan. Pag naka-blue, normal na usage po yan. May maririnig kayong mga scratches sa background. Yeah. Marinig ka rin, di ba? But anyway, tapos pagka in-noise cancellation na natin, mawala na supposedly yung noise background. Okay? Marinig niyo pa ba yung noise background dyan? Yan. Anyway, kung interesado lang naman kayo, okay po ito. Mas mura to kaysa sa Rode mic or DJI mic. Nasa parang 30% lang ang price nito sa price ng mga high-end na yun. And ganito rin kaganda. Ganito rin, same lang halos ng ganda ng audio quality. Or kung di man same, at least malapit na malapit. Kaya ito ang favorite kong gamitin. Hindi ko kailangan gumastos na malaki, pero i-deliver ko yung ganito kalinaw na audio. Again, this is Boya Mic 2. Iwan ko ang link nito dito sa floating tag na to. Baka lang naman interesado kayo. Hindi po sponsor ni Boya to, pero ginagamit ko So I can promote this. Again, not paid to. Pero alam niya, para extra income, affiliate lang dito. Hindi to sponsor, affiliate lang. Okay? Dito, Lazada and Shopee. Highly recommended. Kita nyo magamit ko araw-araw sa vlogging. Nakikita nyo to dito. Diba? So, what's the best product na kaya mo i-promote? Di yung ginagamit mo mismo. Ito yun. Boya Mic 2. This is Rain Mangera. Sana consider nyo na mag-subscribe, like, and share. Kahit subscribe na lang. Okay lang, subscribe. And iwan kayo ng questions chat kung meron kayong mga gustong itanong na about smartphone and tech lang. Walang mga religious and political and kung ano mga shit na yan. Sorry. I'll talk to you again soon.